Paano kung sabihin ko sa inyo na yung ebanghelyo hindi lang siya simpleng kwento tungkol sa isang religious figure? Paano kung ito pala ay playbook ng isang supreme leader na may isang napakalinaw na strategic plan? Well, ngayon, yan mismo ang bubuksan natin, ang playbook ng hari, diretsyo mula sa aklat ni Mateo. So para magawa natin yan, iset aside muna natin yung imahe ng isang, alam mo yun, malumanay na guro. Kasi titingnan natin ang Mateo chapter 9 hindi bilang isang sermon, kundi bilang isang serye ng mga calculated moves, isang masterclass sa leadership. Ito yung game plan ng isang bagong hari na pumapasok sa teritoryo niya. At hindi lang to basta interpretasyon natin ha, kasi ayon sa aklat na The King and the Kingdom of Heaven ni Watchman Nee, buong-buong ebanghelyo ni Mateo ay sadyang binuo para ipakilala si Jesus, hindi lang bilang Savior, kundi bilang ang ipinangakong hari. Bawat salita, bawat milagro, lahat yan parte ng isang malaking pagpapakilala sa paghahari niya. At saan ba nagsisimula ang lahat na ito? Sa isang napakabigat na titulo, Anak ni David. Teka, hindi to basta-basta lang na pangalan. Isa itong political at spiritual na deklarasyon. Parang sinasabi niya, ako ang legal na tagapagmana. Ako yung hari na matagal nyo nang hinihintay. Dito pa lang, ramdam mo na agad yung bigat. Yung stakes ang taas agad. Okay, so move number 1 sa playbook ng isang hari. Kailangan mong ipakita ang ultimate authority. Simple lang, bilang isang bagong leader, kailangan mo munang patunayan na nasa sayo ang kapangyarihan. Kailangan mong ipakita sa lahat, tropa man o kalaban, na ang authority mo, legit, hindi matatawaran. At saan niya ginawa itong unang-unang power move na to? Sa mismong sariling bayan niya, sa Capernaum. Isipin nyo, ito yung nagsilbing campaign headquarters niya sa buong rehiyon ng Galilea, parang ito yung base of operations. At mula dito, maglulunsad siya ng isang demonstrasyon ng kapangyarihan na yayanig sa buong sistema. Dito ngayon papasok yung henyong tanong niya. Okay, so may dinalang paralitiko sa kanya. Pero imbis na pagalingin niya agad, hinarap niya yung mga kritiko niya at nagtanong, alin ba ang mas madaling sabihin? Pinatatawad na ang mga kasalanan mo na isang bagay na hindi naman nakikita o tumayo ka at lumakad, nakitang-kita ng lahat. Ang galing, di ba? Sobrang talino ng strategy dito. Kasi isipin nyo, yung pagpapatawad ng kasalanan, para sa mga religious leaders noon, Diyos lang ang pwedeng gumawa niyan. So, madaling sabihin, pero imposibleng i-prove. Pero yung pagpapagaling, ay kitang-kita yun. Visible, undeniable. So, ginamit ni Jesus yung physical na milagro para i-validate, para patunayan yung invisible claim niya sa spiritual authority. Galing. At pagkatapos niyang pagalingin yung tao, binitiwan niya tong linyang to para malaman ng lahat na ang anak ng tao ay may kapangyarihan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Boom! Mic drop. Checkmate. Sa isang galaw lang, hindi lang siya nagpagaling ng isang tao. Pinatunayan niya na ang authority niya ay galing mismo sa langit. Isang bagay na walang sinuman sa lupa ang kayang tapatan. Move 1, complete. Okay, so established ng authority. Anong kasunod sa playbook? Move number 2. Mag-recruit ng gabinete. Kasi 'di ba, ang isang leader, makikilala mo yan sa team na binubuo niya. At yung mga taong pipiliin niya, yun ang magsasabi kung anong klaseng kaharian ang itinatayo niya. At sino ba ang una niyang ni-recruit dito sa chapter 9? Si Mateo, isang tax collector. Grabe! Para lang maintindihan natin kung gaano ka-shocking to, yung mga maniningil ng buwis noon, sila yung mga tinuturing na traidor. Sila yung mga lokal na ahente ng mga mananakop na Romano. Sa madaling salita, sila yung mga korap, mga kalaban ng bayan. Sila ang social outcast. Natural. Question siya ng mga Pariseo. At yung sagot niya, parang ito na yung mission statement ng buong kaharian niya. Hindi ang malulusog ang nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito para tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Malinaw, ang kaharian niya ay hindi para sa mga elite na feeling perfecto. Ito ay para sa mga taong aminadong, I need help. So yung pagtawag niya kay Mateo, hindi lang yan simpleng recruitment. Isa itong deklarasyon. Ito yung breaking the system in action. Pinapakita niya na yung kingdom values niya ay completely a different thing. Ang mga mamamayan ng kaharian, hindi sila pinipili base sa status nila sa lipunan o sa pagiging righteous nila. Pinipili sila base sa pag-amin nila sa kanilang pangangailangan.
Okay, so authority, check. Team, check. Anong kulang? Yung mga bagong rules of the game. So para sa ikatlong galaw, ipapaliwanag na ng hari na hindi siya nandito para lang mag-patch o mag-repair ng lumang sistema. Nandito siya para palitan ito ng bago. At para ipaliwanag to, gumamit siya ng isang perfect na analogy, yung bagong alak at lumang sisidlang balat or wineskins. Sabi niya, walang naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlan. Bakit? Kasi puputok lang, masisira pareho. Yung bago at dynamic, hindi mo pwedeng ipilit sa isang luma at rigid na structure. So anong punto niya dito? Well, yung lumang sisidlan, yan yung lumang sistema. Yung sistema ng mga pariseyo na puro external rules, mga tradisyon, mga ritual. Pero yung bagong alak, yan yung bagong kaharian. Hindi ito panlabas, kundi isang bagong buhay sa loob. Isang internal na pagbabago na siyang nagbubunga ng mga bagong gawa. In short, hindi ito tungkol sa pagsunod sa isang checklist. Tungkol ito sa pagkakaroon ng isang bagong puso. At para lalong idiin tong punto na to, parang nag-blitz si Jesus, isang rapid series of events na nagpapakita ng domain niya. Sunod-sunod, pinakita niya ang authority niya sa sakit, sa disability tulad ng pagkabulag. At take note, tinawag siya ng mga bulag na anak ni David, yung royal title niya, pati sa demonic forces at kahit sa kamatayan mismo. Grabe, pinapakita niya na ang kapangyarihan ng hari ay absolute. Walang exception, sakop niya ang lahat. Kaya sa pagtatapos ng chapter 9, kumpleto na yung playbook. Move number 1, pinatunayan ng ultimate authority. Move number 2, nag-recruit ng team na system breaking. At move number 3, inilatag ang mga bagong rules ng kaharian. Yung pundasyon, solid na, naitayo na. At ito siguro yung pinaka-importanting takeaway. Ang kaharian ng langit, sabi ni Watchman Nee, ay hindi isang physical na lugar na hahanapin mo sa mapa. Hindi. Isa itong spiritual at heavenly na reality. Ito'y isang domain na umiiral na yon, kung saan ang hari ay naghahari sa puso ng mga taong sumusunod sa kanya. It's happening now. So, iiwan ko kayo sa tanong na ito. Kung ang buong playbook ng hari ay tungkol sa pag-break ng mga luma, corrupt at exclusive na sistema noon, ano kaya ang mga sistema sa panahon natin ngayon ang hinahamon nito? Mga sistema sa lipunan, sa kultura o baka mga sistema sa loob mismo natin? Yan ang magandang pag-isipan.